We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Presyo sa pipila ka mga school supply sa Davao Region, miusbaw, DTI 11, nagpaimangno sa mga negosyante nga mutuman sa standard retail price sa school supplies. Sa August 29 na ang sugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan dinhi sa Davao Region, sumala sa Department of Trade and Industry Region 11. Dunay pagsaka sa pipila ka school supply sama sa notebook, pad papers ug lapis karong tuiga, itandi sa nakalabayng tuig. Ana sa 3 ngadto sa 15 pesos ang usbaw base sa monitoring sa DTI 11. Samtang nagpabilin ang presyo sa mga ballpen, Crayola, tahal ug ruler, subay kini sa Price Act. Pipila sa mga rason sa pagsaka sa nasangpit nga school supplies, mao ang pagsaka sa raw packaging, materials ug inflation. Ana sa 160 business establishments sa Davao Region ang ilang ginamonitor kung misubay ba sa suggested retail price o SRP ang mga ginabaligya. Ang mga musupak padalaan og letter of inquiry. Abogado sa usa ka pastor sa Cagayan de Oro City nga nalambigit kuno sa pagpatay sa kandidato sa Mr. Cagayan de Oro City 2023 nga si Adrian Fornillos mitubag na sa mga alegasyon batok kaniya sa social media. Ilang kampo andam kuno moatubang sa bisan unsang reklamo. Kapulisan mipaklaro sab nga tuan na sa piskalya ang maong kaso. Ano yung report? No comment usa ang kampo ni Pastor Dimver Andales kung may kalambagitan bagayod ang pastor sa giingong pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos. Kay numduman bulan sa Mayo ning tuiga, walay kaluoy nga gipusil patay ang biktima sa Barangay Nazareth samtang padulong sa usa ka performance practice para sa pageant. Dugang sa kampo ni Andales nga hantod karon 3 ka bulan gikan sa pagkamatay ni Fornillos, walay nadawat nga formal nga reklamo ang ilang kliyente. There's nothing to deny or admit. There's no case yet. Again, that's our stand. There's nothing to deny or admit kay wala may kaso. Kung may kaso, that would be the time nga among isudyuhan kung naabay among i-admitar or among i-deny. Nagsumikad ang mong isyo human nga nalakip ang pangalan sa pastor nga mikalat sa social media nga nagpaluyo kuno sa mong krimen. Sa mga post, makita ang mga screenshot sa daw conversation sa karelasyon sa biktima nga si John Orog og daw higala niini. Ang conversation nagpakita sa daw relasyon ni Orog og sa usa ka pastor. Sa mikalat nga mga post, si Pastor Dimver Andales ang ginatudlo nga pastor. Aminado ang kampo ni Andales nga nadutlan gayod ang ilang kliyente tungod sa mga storya nga nanggawas karon batok kaniya. Apan gibutyag niini nga lig-on gihapon kuno ang relasyon ni pastor og sa iyang pamilya. So karon we don't want to feed the minds and katong mga chismosa nato mga sorry lang nga mga higala sa social media kay you know this is very pernicious. This will destroy the relationship of people. Sumala pa sa legal counsel ni Pastor Dimver Andales nga sa karon nagapaabot na lamang sila kung aduna bay formal na reklamo nga moabot batok sa ilang kliyente. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police Office, anaan na kuno sa piskalya ang Adrian Fornillos case o kasong murder ang ilang gipasangat. Sa level sa Cagayan de Oro City Police Office, wala man tay ginganlan nga personalidad, individual sa kahanginan, no? Kabahin aning late Adrian Fornillos case. So, naanapod sa level sa prosecutors with due respect sa Department of Justice, particular na sa prosecutor's office, sa ilang level na pod ang paghatag og mga detalye kabahin ana. Kauban si Makoy Sempron sa kamera.
Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Giawhag na ang mga four-piece beneficiary ug mga ana sa marginalized sector nga mo-apply alang sa Lifeline Rate Program diin makadiskwento sa bayad sa kuryente. Sanglit pipila pa lang ang naka-apply. Anyang report ni John D. Esteban. TV ug electric fan ra daw ang sagad ginapaandar nila Nanay Conrada nga taga Barangay 76A sa Davao City sulod sa balay. Ug tungod sa kamahal sa singil, ilahan na lang ginadaginot ang paggamit ilabi pa nga driver lang ang paginabuhian sa iyang anak sa adlaw-adlaw nga pangkonsumo. Ang previous billing statement nila Nanay, nagkabayad sila og 3,300. Karon kaning July lang nga bill nila, anaan na lang sa 2,600. Gawas daw sa kining grabing pagdaginot nila sa paggamit sa kuryente, miubos pod ang presyo per kilowatt hour sa Davao Light and Power Company. Ug kanang electric pan, init, paandaron. Og ingon na ng hangin-hangin, bay andar. Kay masuko man ko, di man ko gusto magsigig paandar. Kay kaning patipid lagi ta sa kuryente. Pinaagi sa Lifeline Rate Subsidy Program, ilawom sa Republic Act 11552 ang mga marginalized sector sama sa 4-piece beneficiaries ug mga napailawom sa poverty threshold pwedeng makakuha og diskwento sa bayad sa kuryente. Si Nanay Conrada kwalipikado apan wala pa siya maka-apply niini nga programa. Sa pagkakaroon, gamay pa lang kaayo gyud ang nakaparehistro sa ato ang Lifeline Rate Subsidy Program. Kay nagtuo magud sila sumala pa ni Sir Roger nga kaniadto automatic pero karon no human pagtapos niining Agosto wherein gi-extend na ni siya katong dili makaparehistro mahunong na katong ilahang mga previous nga mga nadawat nga mga discounts. Sa Davao Light and Power Company, kapin 60,000 kakonsumante ang target. Apan sa karon, ubos pa sa 200 ang naka-apply, diin kun makakonsumo og 100 kWh paubos, makakuhag 100% discount. Mamahimo lang nga kumplituhon o gisumite ang mga rekisitos. Sa mga 4Ps, magpasa lang sa distribution utilities o electric cooperatives ug 4Ps ID, government valid ID, application form alang sa Lifeline Rate Program ug ang latest electric bill. Sa mga dili 4Ps beneficiary, certificate of indigency o government valid ID, application form ug latest electric bill. Dili po pasabot nga kung mulampas ka sa usa ka buwan og 100 mawala na ka sa discounting. Wala ka sa Lifeline. Naa gihapon ka, di lang ka ka-avail og discount for the month. Aminado ang DSWD-11 nga maglisod sila sa pagkabuot sa target nga 250,000 ka 4-piece beneficiaries sa Davao Region. Pero doon na daw sila ginahimong estratehiya. Sagad sa problema sa application, mao ang pag-comply sa requirements. So naapod na lahi pod nga requirement kapag dili imuhang pangalan gud or you are not registered sa imuhang name dili consistent dito sa imuhang ID or you are just renting ba or kanang nakailaing connection, so naailaing requirement pod. Ang the subsidy is granted to per account, no? Katong mga nag-rent, kung naay individual meter, no, they can get the certification from the landowner na sila jud na nag-rent. Kung naay lease contract, better. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Babaeng trabahante sa sabungan sa Gitago, Misamis Oriental, patay human nga gipusil sa riding in tandem suspects. Kabanay sa biktima na nawagan og hustisya sa panghitabo. Ano ang report? Dead on the spot ang biktimang si Janeth Roma. Human nga kaduha gipusil sa iyang ulong bahin sa wala pa mailang riding in tandem suspects sa Gitago, Misamis Oriental pasado alas 6 sa gabi adlawng Huwebes. Ang biktima giilang trabahante sa sabungan sa Gitagom. Nahitabo ang insidente diyang pauli na unta ang biktima sa Cagayan de Oro sakay sa iyang motorsiklo diyang kalit kining gipara sa mga suspect tungod sa iyang samad nga niaguman. Patay gilayon ang biktima. Giitsahan si kaning biktima og kwarta nga may kabat mga 17 plus kapin nga kwarta ug miingon kini nga nara among bayad nimo og paghuman is gipusil kini siya
ikaduha nga beses naigo ang iyang tangpugo nga bahin sa iyang lawas. Personal grudge o work-related ang ginalantaw nga posibleng motibo sa krimen. Ang bana sa biktima, kinsa na narbaho sa Butuan City, may biyahe pa padulong Cagayan de Oro, diyang nadungog ang nahitabo sa iyang asawa. Hustisya ang panawagan sa bana sa biktima. Mo man sa istorya nga naisay kaaway, wala man kay bisag dito sa mga silingan, wala man ilamang mga kuan man niya. May kaaway. Gipailawom na sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan. Nanawagan kita sa ato ang katawhan, ilabi na sa katong adunay impormasyon regarding niining shooting incident nga nahitabo victimizing Janeth Aguinaldo Roma nga please coordinate sa pinakaduol nga police station. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. 6th NIPA Festival sa El Salvador City, may arangkada na. 15 ka mga barangay sa syudad nag-indigay sa street dancing and tableau competition. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Taliwala sa kainit sa adlaw, wala kini makapugong sa mga tagnipanon nga musalmot sa kasaulugan sa ikaunom nga NIPA Festival sa El Salvador City. Libuan ka mga residente ang midagsa sa City Sports Complex aron saksihan ang street dancing and tableau competition nga gisalmutan sa 15 ka mga barangay sa syudad. Sumala ni City Mayor Edgar Lignes, kini ang labing unang higayon nga mibalik ang NIPA Festival human ang pandemya sa COVID-19. Napuno kinis NIPA nga atong coastal area from Lugan to Sinaloc, puro NIPA gyud ang makita sa tong highway. So muna nga kasagara nga mga katawan gikan sa Iligan, gikan sa Cagayan de Oro City, go another uban sa kanang uban nga mga silingan nga mga lungsod, mingon sila nga niabot ata sa tagnipa kay daghang nipa nga makita. So muna nga atong inasaulog, atong ipapahinomdom sa atong mga kabataan nga kani adtuhay mao kini ang dagway sa atong syudad, no? Nipa, halos nipa ang makita dinhi sa atong syudad. Pero karon ang atong makita halos planta na sad, no? Wala gipalampas si Nanay LV ang higayon nga makalantaw sa mong indigay tungod alang kaniya. Kini namatod pa ang pinakasadyang kasaulugan sa ilang fiesta. Excited man, Bibo. May hatag sa ato og kanang enhancement ba nga okay ang El Salvador. Gipasigarbo sab karon sa syudad sa El Salvador ang dakong kalambuan nga ilang natagamtaman sa mga nanglabay nga panahon. Tungod usa kuno ang ilang lugar sa mga progresibong syudad sa Misamis Oriental, ingon man Northern Mindanao. Nadungan sab ang NIPA Festival sa kapistahan sa pinakaunang patron sa syudad nga si Senior San Roque. Salamat sa atong mahal na patron sa Senior San Roque na daghang grasya ngayang yatag ilabi na sa kalinaw sa syudad sa El Salvador. Hangtod ugma do na pitay mga daghang ipaabot mga aktibidades. So giimbitar ko kamo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Sa laing balita, bad news alang sa ato ang mga motorista tungod laing pagsaka na sab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana karong adlaw, August 15. Subling muusbaw na sab ang presyo sa lana sugod karong adlaw. 1 peso and 90 centavos ang isaka sa matag litro sa gasolina. Samtang 1 peso and 50 centavos sa kada litro sa diesel ug 2 pesos and 50 centavos sa presyo sa panag litro sa kerosene. Kinina ang ikalima nga semana nga sagunson nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sumala sa Department of Energy, kini tungod sa pagsaka usab sa presyo sa lana sa world market. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit ang tibuok bulan sa Agosto is Higalaay Festival Month diri sa Cagayan de Oro City. Karon anaata dinhi sa Gaston Park dinhi sa syudad. Kung asa ginapahigayon ang Fiesta sa Kaumahan 2023. Og subay ni ana atong suruyon ang usa ka booth dinhi sa Gaston Park nga gipanag-iyahan sa Barangay Council sa Barangay Lumbia kung asa ilang ginatanyag ang ilang mga lokal nga produkto. Karon ato makauban
ang barangay administrator sa mong barangay sa Lumbia, si Mr. Errol Toralba. Sir, good morning. May buntag. Dito po mga kapuso viewers all over Mindanao. May buntag mga kapuso sa tibok Northern Mindanao o salamat kayo sa katong mga nag-anhi na diri sa atong pesta sa kaumahan. Sir, unsay makita nato karon sa booth sa Barangay Lumbia subay na pud no sa fiesta sa kaumahan celebration nato? Yes, component ni siya tanan sa mga negosyo sa Barangay Lumbia no kay sukad-sukad pa sa una sa tibok Pilipinas na ila na gid ang lumbia nga kuan gid producer gid sa kasoy no mga airports, mga tourist destinations nagi kasoy nga makita nato. So dito sa Lumbia may destination na pod sa pag adtuan dito kay barato man ang kuan dito ang kasoy. So kana gyud og naapot tay uban nga mga products nga inyong pwedeng maanihan diri like mga gata sa kanding, na mga chips, na mga kwan. So, magabi ka nindot dali. Sir, nakita na ako diri no nga sa inyuhang facade nga basta Lumbia Kasoy, basta Kasoy Lumbia. Please tell our kapuso viewers, unsa ba yung murag history aning anong nagi kasoy ang Lumbia? Yes, sukad pa sa una, ang gagama gyud sa kasoy, ga-produce gyud sa kasoy sa tibok diri sa Cagayan, hantod naabot na sa tibok Pilipinas, ang Lumbia gyud. So, ang mga tao, singgit na sa mga tao na basta kasoy gali sa Lumbia gina makita, basta kanang kasoy pod na sa Lumbia, basta Lumbia kasoy, basta kasoy Lumbia. Mo na siya ang taglay na karon sa taga Lumbia. Sige. Sir Errol, walk us through sa unsa ba yung mga produkto nato no, especially kani mga kasoy products nato. Unsa ba sa sir? Yes, natin tulo ka klaseng kasoy nga product no, anay greaseless, toasted ug nay roasted no. So ngano matingalat ta kay uban na medyo mahal-mahal gid siya no. So nay kumingon ta og roasted gisugba niya gipak pero na siya ipanit, pero kung kanang toasted kuha na siya gisugba tapos ipanitan pag yun munang makita nimo nga medyo mahal-mahal ang kanang toasted. Napoy greaseless nga kanang kasoy. So kani dito sa Lumbia nga ilan naman nato kaning tumarong cashew nuts dito gid ni kuan sa Lumbia muning timailahan sa roasted kaning gipanitan na tapos i-turbo ni siya. So kani siya lamian gid kay ni siya. Pwede pod sa mga putahe or kanang mga inimutang nuts while ga travel ka makaon kay ngani unya kani pod gikan pod sa kuan tropical nga co-op no. Ang co-op mo ni silang mga self-help women's nga naningkamot og nagtukod, naghiusa, naghimog co-op para maghimo og mag-produce og kasoy. Uban na ni ana ang banana chips nga ilang gigama po na sa mga kaubayan dito sa Lumbia. Unya di po magpalupig ang mga mag-uuma. Ang mga mag-uuma po dito naapo na tay kani bag-o gyud goat farm na dito sa Lumbia sa Balawarte. For example kani gatas niya, kung ingon nga ang inahan sa gatas sa inahan mo pinaka-nutritious, kani ang sunod nga grabe ka nutritious, aya pa ang kaning sa baka no. So nutritious kani siya, unya kani na mga flavored nga kuan natay chocolate, natay mango, naputay ice cream no. Kaning ice cream. Naputay ice cream para sa mga chikiting. Kato mga kay iniinit ra ba kay panahon karon, so pwede po nimo ni mapalit din so na ay avocado, na ay kaning mangga, so pwede kay nimo na makuha niya. So kita ginato mga kapuso no nga hilabihan gyud ang mga produkto sa atuang mga residente diri sa Barangay Lumbia. Busa mga kapuso, subay sa Higalay Festival atuang itangkilik ang mga local products diri sa Cagayan de Oro. Back to studio. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tunga-tunga na sa bulan sa Agosto, apan tibuok nasod ang kulang ang ulan ang nasinati. Sa datos gikan sa Pag-asa, sukad Agosto a 1 hangtod Agosto a 13, halos color pula ang tibuok Luzon ug Visayas. Pasabot ni ana, nakasinati ang maong mga lugar og way below normal rainfall amount.
o panagsalang kaayo nga ulan. Pipila sab ka lugar sa Mindanao ang ingon ani ang nasinati. Apan ang ubang lugar ang yellow kun below normal rainfall amount. Kini gumikan sa walay bagyo nga misulod sa PAR nga nangalabay sa mga adlaw. Localized thunderstorms o habagat ang nakaapekto sa nasod. Karon, habagat lamang gihapon ang nakaapekto sa Luzon o sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman ang panagsang pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga Region. Magpadayon kini nga panahon ug mas halapad na pag-abot sa hapon. Posible ang kusog nga ulan na mao nga mag-igmat sa posible nga baha ug landslide. Upat ang patay samtang pipila ang nasamdan sa sagunsong pagbusikad sa kabalayan sa Pennsylvania sa Estados Unidos. Sa video nga mikatag sa social media, makita kining usa ka balay nga nagdilaab sa kalayo human ang nitabong pagbusikad sa Plum, Pennsylvania sa Estados Unidos. Sumala pa nga tulo ka balay ang sagunsong adunay nahitabong pagbusikad kung asa upat ka tawo ang patay sa hitabo ug pipila ang nasamdan samtang miabot sa tulo ka balay ang nadanyos. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa maong pagbusikad. Meteor shower, mipahayag sa kalangitan sa Balkans sa Croatia. Klaro kaayo ang perceived meteor shower sa kalangitan sa Balkans sa Croatia sa tibuok gabiin ni adtong Domingo. Gikalingawan kini sa mga tao labi na sa mga stargazer. Ang ubang tao nga gusto kining masaksihan ang nagbutang og camp sa Croatian island sa Lastovo. Nahinga nga ang mga tao sa mga bulalakaw nga nagkidlap-kidlap sa kalangitan nga nagpasamot sa kahayag. Matod sa NASA, nga nahitabo ang perceived meteor shower panahon nga muagi ang kalibutan sa debris trail sa mga Comet 109, hinungdan sa mga nabiyaang particles sa comet ang nagkidlap-kidlap sa kalangitan. Sobra 50 ka mga kabataang mahiligon sa pagdula og basketball ang gibansay nila Philippine basketball legend Jerry Codinera og Letran Knights team captain Kurt Rayson atul sa GMA Masterclass The Sports Series sa Davao City. Ano ang report ni RJ Relator? Pangandoy gayo ni Neil Franz Gamalo, gikan Cagayan de Oro City, nga mahimong varsity player sa basketball puhon. Busa, bisan sa 8 ka oras nga biyahe padulong Davao City, uban ang pamilya, misalmot gayud siya sa GMA Masterclass The Sports Series, isip walk-in camper. Unda makuha sa ko mga eskwelahan nga mga varsity para ma-proud akong pamilya. Nagpasalamat mi kay bisag walk-in rami wala man isto gitagaan mi og kanang time nga dawat siya, nakadula siya. Kami pamilya na kitay kay mi. Usa lamang si Neil sa 53 kayang hoopers o mga kabataang interesado sa pagdula og basketball sa misalmot sa GMA Masterclass The Sports Series na ipahigayon sa Davao City Recreation Center. Gikan sa warm-up, drills, hangtod na sa aktual nga basketball game. Gipakita sa mga camper ang ilang kaabtik sa pagdula og basketball. Ganado ang mga partisipante, sanglit ang mibansay kanila. Iladong basketballista sa iyang henerasyon o giilang Defense Minister nga si Jerry Codinera. Diretso, pagkakumar, speed. Ug ang Letran Knights team captain Kurt Rayson. Nasa gihatag pagtangin niya sa naon yung sa buhat ninyo. At least sa pagkapot sa mga dula, padala ninyo, di ba? Sa ulahi, gilang most promising athlete ang 12 anyos nga small but terrible sa basketball court nga si Verlan Sereno nga taga Matina, Davao City. Game PBA player. Salamat GMA. So far naman, masaya ako kasi nakita ko din yung ano ako dati, ganito din ako dati na isang bata na mangarap din na makapaglaro sa malaking school, malaking liga. So nakita ko sa kanila na porsigido naman sila eh. May mga bata na yun, willing talaga maglaro. Yung mga bata naman siyempre medyo marami pang mga mistakes yan. And talagang it's our job to correct their mistake
It's just to remind them, mentor them properly while they're doing the drills. Expected naman yon as coaches na. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Ari Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon ni Thomas Jefferson. Agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to real wealth, good morals, and happiness. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon inyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Mga kapuso, atangi ang #TipidStorya ugma kauban ang mga mamshi dinhi sa Zamboanga City. Tudluan kita nila sa pag-reuse sa old school supplies ilabi na nga taas ang presyo karon sa mga school supplies. Maong tutok ugma aron makadaginot kita karong abli klase. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.